Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Isang nakabibinging katahimikan. Nang makarating si Daryl sa pampang, hinila niya ang 1-0 talampakang pating sa buhangin. Go! Napalunok ng malakas ang isa sa mga taong nakatingin sa kanya. Paano niya nagawa ito? Paano naging posible sa kanya na pumatay ng isang pating? Tiningnan ng ilang daang mga mayayamang sumama sa outing si Daryl. Natigilan at namangha ang bawat isa sa mga ito. Napakagaling! Ngumiti si Daryl at sinabing, bakit umiiyak ng ganito ang wifi ko? Nagalala ka ba ng husto sa hobby mo? Ikaw, durog na durog ang puso ni Lily habang iniisip na hindi na niya ito makikita pang muli. Gusto na lang niyang yakapin ng mahigpit si Daryl nang makita niya itong naglalakad papunta sa pampang. Punong-puno pa rin ng luha ang napakaganda niyang mukha. Hindi niya inaasahang magbibiro pa rin si Daryl matapos niyang tawagin ang kanyang sarili, biglang hobby, at tawagin siyang wifi sa harap ng lahat. Nakakahiya! Tigilan mo na yan, hindi ako nag-aalala sa ayo. Mahinang sinabi ni Lily habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi na niya tiningnan pabalik si Daryl. Daryl! Lapit ni na Megan at Yvonne sa kanya. Ok ka lang ba? Dahil kay Daryl ay nagawa nilang makarating sa pampang at hindi maging tanghalian ng 1-0 talampakang pating na yon. Nainggit ang lahat ng mga lalaki sa paligid matapos paligiran si Daryl ng 3 mga nagagandahang babae. Okay lang ako, nakangiting sagot ni Daryl sa 3 mga babae. Abalang-abala si Daryl sa pagtingin kina Lily, Megan at Yvonne. Hindi pa nagagawang magpalit ng mga ito kaya basang-basa pa ang mga suot nilang damit sa tubig na nagpakita sa sexy nilang mga katawan. Ang katawan ni Megan ang pinaka-sexy sa kanilang lahat, masyado itong attractive. Ang katawan naman ni Lily ang may perpektong balance na may attractive at nakamamatay na baywang. Hindi siyempre mawawala rito si Yvonne na nagmukhang elegante maging sa basa niyang suot. Gumaan ang kanyang loob matapos mapaligiran ng 3 mga babae, haha. Sa mga sandaling ito, isang binata ang naglakad palapit sa kanila habang tumatawa at tumitingin ng buong respeto kay Daryl. Haha, napakalakas mo nga talaga. Nagawa mong labanan ang ganito kalaking pating. Siguradong walang katuturan ang pagtawag nila sa iyo ng walang kwenta. Para sa akin, kalokohan lang ang bagay na yon. Walang takot itong nagsalita nang walang pakialam sa mararamdaman ng iba. Ang tinutukoy niya rito ay walang iba kundi sina Kent, William at ang iba pang mga anak mayaman na nangutya sa kanya. Pangkaraniwang gumaganti na ngayon ng pangungutya si Kent pero naging masama lang ang mukha ng mga ito habang nananatiling tahimik sa kanilang mga kinatatayuan. Sino nang aba ang lalaking ito? Ang binatang ito ay walang iba kundi si Dax Sanders mula sa pamilya Sanders. Isang malaking pamilya ang pamilya Sanders. Ang negosyo ng kanyang pamilya ay wala sa trade industry kundi nasa madilim na bahagi ng Donghai City. Maraming taon na ang nakalilipas mula noong makarating ang lolo ni Dax sa pier ng Donghai City kung saan nagsimula siyang yumaman gamit ang kanyang mga kamao. At pagkalipas ng ilang dosenang taon, nagmamayari na ang pamilya Sanders ng napakaraming bar at KTV sa buong Donghai City. Kahit na sino ay nakakaramdam ng takot sa sandaling mabanggit ang pangalan ng pamilya Sanders. Nitong mga nakaraang taon, kahit na ang nakatatandang si M.R. Sanders pa rin ang nagpapakita bilang taong namamahala sa negosyo ng kanilang pamilya, sa totoo lang, otoridad nito ay nagawa na niyang maipasa kay Dax. Kaya kahit na masyado pang bata si Dax ay nagawa na niyang magkaroon ng napakataas na katayuan sa madilim na bahagi ng Donghai City. Maging sina Brandon at Abby ay babati kay Dax na parang sarili nilang kapatid kahit na hindi pa nagagawang makita ng mga ito. Dahil sa naging kasaysaysan ng mga negosyong hawak ng pamilya Sanders sa madilim na bahagi ng Donghai City, mahilig si Dax na makipagkaibigan sa kahit na sino. Wala siyang pakialam kung mayaman ka man o hindi. Ang nag-iisang bagay na kanyang tinitingnan ay ang katapatan ng isang tao. Sinasamba ng kanyang pamilya ang war saint na si Guan Yu na nagpapahalaga sa katapatan pagdating sa anumang aspeto ng kanyang buhay. Minaliit si Daryl ng lahat pero nagawa pa rin niyang tumayo at mag-isang labanan ang pating na yon. Dahil dito ay nagawa niyang ma-impress si Dax dahil sa ipinakita niyang katapangan. Ang pamilya Sanders ay ang pamilyang may pinakamataas na katayuang umattend sa outing na ito.
Gusto ng lahat na makipagkaibigan sa kanila, at wala ring kahit na sino ang magtatangkang bastusin ang pamilyang ito. Hindi nakilala ni Daryl si Dax, habang nakangiting sumasagot ng, "Sinuwerte lang ako, kaya ko nagawang patayin ang pating na ito." Dito na umabante si Dax at sinabing, "Na-impress ako sa ginawa mong ito, kapatid na Daryl. Ako nga pala si Dax Sanders. Mas maigi kung magiging magkaibigan tayo." Sa totoo lang, sa 3 taon nilang pagsasama ni Lily, ito ang unang beses na may taong lumapit at hindi nang maliit kay Daryl. Ngumiti naman si Daryl at nakipagkamay kay Dax. Dito na nakita ni Daryl ang napakaraming peklat sa braso ni Dax. Nakakatakot ang tanawing ito. Ano ba ang ginagawa ni Dax sa ganito kabata niyang edad? Paano siya nagkaroon ng ganito karaming peklat? Nanlalamig ng ngumiti si Kent habang pinapanood na makipagkamay sa isa't isa ang dalawa. Maswerte si Dari para magawang maging kaibigan ni Dax, pero malayo ang agwat ng kanilang mga katayuan, kaya hindi rin magtatagal ang pagkakaibigan nilang ito, isip ni Kent. Siya ang nag-isip ng eksenang iyon tungkol sa isang pating pero si Daryl ang nakakuha ng atensyon na para dapat sa kanya. Maging ang fiancé niyang Megan ay hindi na siya pinapansin sa mga sandaling ito. "Alright, maaari bang tumahimik tayong lahat?" Dito na umabante si Edward at nagsalita. "Nagmula tayong lahat sa mayayaman at kilalang mga pamilya. Ang bawat isa ay pinalaki ng husto ng kani-kanilang mga magulang. Ang aim ng outing na ito ay para i-challenge ang survival instinct ng bawat isa. Kaya dapat lang na ihawin natin ang pating na yan mamaya. Pero sa ngayon, humanap na muna tayo ng lugar para matulog." Malakas na sinabi ni Edward. "Magaling." Agad namang sumangayon dito ang lahat. Hindi nagtagal ay naghanap na ang bawat isa ng lugar na mapagpapahingahan, matapos kainin ang inihaw na isda. "Dalian ninyo, mayroong kuweba rito. Sapat na ang laki nito para sa ating lahat." Nasasabik na sigaw ng isa sa kanila matapos makakita ng isang kuweba. Dito na pumasok ang lahat sa kuweba. Sa Platinum Corporation. Kasalukuyang napapaligiran ang kumpanya ng napakaraming mga fans na may hawak na papel na may pirma at light sticks. Napuno ng pagkasabik ang bawat isa sa mga ito. Naririto rin ang lahat ng media na nagbo-broadcast sa Donghai City. Hinihintay nilang lahat ang isang tao. Oo, at ito ay walang iba kundi si Giselle Line. Kahit na nabalot ito ng kontrobersya, matapos pumalya ng earpiece niya noon, nanatili pa ring sikat si Giselle sa mundo ng showbiz. Hindi lang siya mukhang attractive, dahil maganda rin ang kanyang boses. Naging sikat din siya dahil sa maganda niyang katawan at sweet niyang ngiti. Nagpakita ng pagmamahal nila kay Giselle ang mga judge sa programang Superstar, kaya hindi nakatakatakang siya ang naging champion sa kompetisyong ito. Si Giselle ang pinakatalentadong female artist sa buong entertainment industry sa panahong ito. Nang iire ang final episode ng programang Superstar, agad na ipinakita ng bawat isang major film investor at entertainment company ang kanilang interes kay Giselle. Gusto ng iba na mag-organize ng kanyang concert, habang ang iba naman ay gusto niyang gawing cast sa kani-kanilang mga pelikula. Kasama na rito ang Dalton Entertainment na nag-offer ng appearance fee na $5 million kay Giselle para maging lead actress sa kanilang pelikula. Masyado nang mataas ang presyong ito para sa isang baguhang kagaya ni Giselle. Ang Dalton Entertainment ay isang kumpanya na mayroon ng matibay na pundasyon, resources at koneksyon. Ang kilalang girl group na Ladies 102 ay isa lang sa mga grupong pumirma ng kontrata sa ilalim nila. Nagpunta si Giselle para sa isang interview sa Dalton Entertainment kahapon. At ang presidente nitong si Dalton Zander ang siyang mag-interview kay Giselle. Hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili matapos makita ang ganda ni Giselle. Napakaganda ng babaeng ito. Hindi na naging komportable si Giselle habang nakatitig si Dalton sa kanyang katawan. Gaano ito kabastos para sa isang presidente ng kumpanya? Paano nito nagawang maging isang nakakadiring nilalang sa kanyang mga mata? Pagkatapos ng interview, nakangiting naglakad si Dalton palapit kay Giselle at umupo sa tabi nito. Dito na hinawakan ni Dalton ang kamay ni Giselle na parabang isang manghuhula. Nagalit dito ng husto si Giselle dahil direkta na niyang nakita ang pagta-take advantage nito sa kanya. Kaya agad siyang tumayo para umalis sa studio. Dito na hinawakan ni Dalton ang kanyang baiwang at tiningnan ang buo niyang katawan. Wow, napakaganda mo talagang tingnan.
Tingnan mo ang iyong katawan, hindi na ako magtataka kung bakit ikaw ang naging champion. Marami ng mga nakaharap na female artist noon si Dalton, pero si Giselle ang pinaka-attractive sa mga ito. Nagpumiglas dito si Giselle at sinabing, "Excuse me President Xander, igalang mo naman ako. Hindi ako kagaya ng mga babaeng iniisip mo." Kahit na pumasok si Giselle sa entertainment industry, pinanatili pa rin ni Giselle ang pagiging puro ng kanyang sarili. Walang tigil niyang ipinaalala sa kanyang sarili na ingatan ang kanyang buhay. Sa bagay, nagmukhang isang baboy ang presidente na si Dalton. Nainis si Dalton nang makita ang pagpupumiglas ni Giselle. "Bakit ka naman nagagalit Miss Giselle Line? Naniniwala naman ako na isa kang matalinong babae. Ang dapat mo lang gawin ay matulog ng isang gabi kasama ko, at sisiguruhin ko sa iyo na ibibigay ng aking kumpanya ang lahat ng resources na kakailanganin mo para maging sikat. Ano sa tingin mo? Isa lang ang gusto ng bawat babae, siguradong yuyuko silang lahat sa sandaling alukin ko sila ng bagay na kanilang pinapangarap," isip ni Dalton. Ito ang karanasan na kanyang naipon sa pagiging presidente ng isang sikat na entertainment company. Matapos niyang magsalita, nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa at nilagay ang kanyang mga kamay sa mga hita ni Giselle. Hindi na napigilan pa ni Giselle ang kanyang sarili. Tumayo ito at binigyan ng isang malakas na sampal ang mukha ni Dalton bago maglakad palabas ng kwarto. Nagalit ng husto rito si Dalton at sumigaw kay Giselle ng, "Buwisit! Sino ka ba sa tingin mo? Gaano na ba kataas ang tingin mo sa sarili mo? Sisiguruhin ko sa iyo na sa loob lang ng 2 buwan, gagapang ka muli pabalik sa akin para magmakaawa. At kung hindi, dapat lang na ituring mo lang ako bilang iyong anak." Paano niya ako nagawang tratuhin ng ganoon? Hinding-hindi na niya magagawa pang makasurvive sa entertainment industry matapos ng ginawa niyang ito. "Gagawin ko ang lahat para gumapang ka pabalik sa akin, para tawagin akong ama habang nagmamakaawa sa aking kapatawaran," isip ni Dalton. Nagkunwari si Giselle na walang narinig habang umaalis suot ang kanyang mga stilettos sa Moonlit River. Naglakad papasok si Giselle matapos niyang bumaba sa kanyang sasakyan. Tinawagan siya ng kanilang high school class monitor noon na si Clifford para sabihin ang tungkol sa kanilang reunion. Hindi pa rin nawawala ang galit sa kanyang dibdib mula sa nangyaring yon kahapon. Kaya magiging mabuti para sa kanya na umattend ng reunion para mag-relax. Agad na naging focus ng lahat ang mukha ni Giselle. Dito na nagsilapit ang lahat ng kanyang mga kaklase dahil si Giselle ang diyosa ng kanilang high school class na isa na ring sikat na artista ngayon. Maliban kay Giselle, ang ikalawang tao na kumuha sa atensyon ng lahat ay ang kanilang class teacher noon na si Lana Thomas. Hindi nakapunta si Lana noong huli nilang reunion, kaya nagawa na nitong bumawi sa pagkakataong ito. Ang 30 years old na si Lana ang pinakamagandang teacher sa kanilang school. At habang nasa gitna ng kanilang lesson, hindi magawang makapag-concentrate ng mga lalaking estudyante nito sa kanyang mga itinuturo dahil sa ganda ng kanyang katawan. Matapos ang ilang taon ay tila walang ipinagbago ang itsura ni Lana. At sa halip ay mas nagmukha pa itong attractive at sexy sa suot nitong pencil skirt na nagpakita sa perpekto niyang katawan. Sina Lana at Giselle ay parehong attractive sa kanilang itsura at katawan. At ang lahat ng lalaking titingin sa kanila ay siguradong mawawala sa kanilang mga sarili sa sandaling makita ang kanilang kagandahan. Namangha rito ang class monitor nila noon na si Clifford. "Ms. Thomas, wala pong ipinagbago ang iyong itsura mula noong huli tayong magkita-kita ilang taon na ang nakalilipas. Napakaganda niyo pa rin po ngayon." Si Clifford ang ginawang nilang class monitor noong high school hindi lang dahil sa kanyang academic performance kundi dahil na rin sa matatamis nitong salita. Hindi rin nawala ng kahit isang beses ang pagiging strikto ni Lana sa school na umabot sa punto na kung saan hindi nagawang batiin ng kanyang mga estudyante maging ang kanyang kagandahan. Pero ngayong nakagraduate na silang lahat, hindi na nagadalawang isip si Clifford na purihin ang maganda niyang guro. Ngumiti si Lana at sinabing hindi rin nagbago ang mga mukha niyong lahat. Ganoong-ganoon pa rin ang matatamis mong mga salita Clifford maging ang kagandahan mo Giselle. Pero ang pinaka-naalala ko sa inyong lahat ay sina Daryl at Alex. Hindi tumigil ang dalawang iyon sa paggawa ng gulo sa inyong klase noon. Siyempre, si Daryl ay ang ikalawang anak ng pamilya Darby na palaging napapasok sa gulo, at palaging iwas sa pag-aaral dahil iniisip nitong nagmula naman siya sa isang mayamang pamilya.
Palagi siyang nagiging sakit ng ulo ng kanyang mga guro. Tumawa naman si Alex matapos marinig ang mga salitang iyon. Naalala mo pa rin po pala, Ms. Thomas. Nagbago na po ako ngayon. Buwisit, palaging si Daryl ang nakakaisip ng mga bagay na magpapasok sa kanilang dalawa sa gulo. Pero hindi niya inaasahang maaalala pa rin ito ng kanilang high school teacher. Dito na napabuntong hininga si Alex habang nag-iisip ng, bakit wala ka ngayon dito Daryl? Hindi mo tuloy nakita ang mga nagagandahan nating classmates. Nang hinayang si Alex para kay Daryl dahil itinuturing nilang mag-best friend ang isa't isa. Ngumiti naman si Lana at tumingin sa paligid. Mabilis namang sumagot si Clifford ng, maganda na po ang buhay ni Daryl ngayon, Ms. Thomas. Isa na po siyang nakikitirang manugang na sumisipsip sa yaman ng kanyang asawa, kaya hindi na niya kailangan pang magtrabaho. Hindi katulad namin na nagsusumikap para lang mabuhay. Haha! Sinubukang pigilan ng lahat ang kanilang mga pagtawag habang tumatawa naman ng mahina ang ilang mga babae sa kanilang klase na hindi na nakapagpigil sa kanilang pagtawa. Oo nga Ms. Thomas. Siguradong busy na siya sa mga gawaing bahay ngayon, kaya wala na siyang panahon para umattend sa reunion. Teacher, hindi niyo ba alam na kilala na ngayon si Daryl sa buong Donghai City? Kilala sa pagiging walang silbi. Haha! Nainis ang husto si Alex matapos marinig ang mga sinabing ito ng kanilang mga kaklase. Nagdikit ang kanyang mga kilay at sinermonan ang mga ito, dati tayong magkakaklase, kaya bakit niyo siya kailangang maliitin ng ganito? Ok ba para sa inyong magsabi ng masasamang bagay sa likuran ni Daryl? Sumusobra na ang grupong ito. Isa lang nakikitirang manugang si Daryl pero hindi niya nagawang umasa sa iba para mabuhay. Sumusobra na kayo! Nagalit na ng husto si Alex matapos marinig ang masasamang bagay na sinabi ng mga ito sa kanyang best friend. Sumagot naman si Clifford dito ng, bakit kailangan mong maging emosyonal Alex? Si Ms. Thomas naman ang kausap naming at hindi ikaw. Hindi na pinansin ni Alex ang mga ito at bumalik na sa kanyang kinaupuan. Hindi na rin natuwa rito si Lana. Hindi nakataka-taka na hindi maganda ang kinahinatnan ni Daryl na is-ana ngayong nakikitirang manugang. Dahil noong nasa high school pa lang sila, ay walang tigil na siyang pinaparusahan ni Ms. Thomas. At pagkatapos ay nawala na siya sa pamilya Darby na naging simula ng pagiging isa niyang walang kwentang manugang. Hindi naman nagkaroon ng simpatya si Lana kay Daryl at nanlalamig na sinabing huwag na natin siyang pag-usapan pa. Marami ng sakit ng ulo ang ibinigay niya sa akin noong high school pa lang kayo. Kaya dapat lang sa kanya na maging isang nakikitirang manugang na kagaya ng sinabi niyo sa akin ngayon. Marami-rami na rin ang nainom na alkohol ni Lana sa mga sandaling ito. Naging proud ng husto si Lana matapos makita ang pagiging successful ng karamihan sa kanyang mga estudyante. Nakasalubong niya si Giselle noong papunta sana siya sa washroom. Gusto ko sanang humingi sa iyo ng pabor, Giselle. Mahinang sinabi ni Lana habang isinasara ang pinto sa kanilang likuran. Ngumiti naman si Giselle at sinabing, ano po yon Ms. Thomas? Gagawin ko po ang lahat para makatulong. Malaki-laki ang pasasalamat ni Giselle sa kanyang gurong si Lana matapos siya itong tratuhin ng tama noong high school pa lamang sila. Dito na mahinang sinabi ni Lana na mukhang maganda ang naging relasyon niyo ng presidente ng Platinum Corporation. Gusto ko sanang simulan ang aking career sa entertainment industry. Maipapakilala mo ba ako sa kanya? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.